Nakatutok ngayon sa Vatican ng mga deboto at masasabi na rin nating pati ang buong mundo ngayong malapit nang magsimula ang Papal Conclave. Naroon ngayon ang ating kasamahan na si Corina Sanchez Rojas. Corina, magandang gabi from Manila. Ano ang latest dyan sa Vatican? Magandang gabi dyan, Pinky, at magandang tanghali naman mula dito sa St. Peter's Square sa Vaticano sa Roma. 2 tulog na lang, magsisimula na ang pinakahihintay na kaganapan ng Simbahang Katolika pagkatapos ng pagsakabilang buhay ng minahal na si Pope Francis at ang pagkakabakante ng pinakamataas na posisyon sa simbahan, ang Santo Papa. Natapos kahapon ng 9 na araw mula nang mamayapa si Pope Francis at magsisimula na nga sa Miyerkules, May 7 ang botohan sa loob ng Sistine Chapel. Narito na rin ang mahigit 130 kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sila'y nagkita-kita na, sila ay nagmimisa, nagdarasal at naghahanda na para sa napakahalagang botohan na kailangan nilang pagmumuni-munihan. Samantala, itong nakaraang Sabado at Linggo, Pinky, nilibot namin ang mga ganap dito sa paligid ng Vatikano kung saan bakas ang tila pag-aagaw ng lungkot ng mga tao sa pagpanaw ni Pope Francis. At sa kabilang banda, excitement naman para sa botohan kung sino ang magiging susunod na lider ng simbahan. Tinatayang daan-daang libo ang dumagsa na turista, bisita at deboto sa Roma sa Italia itong nakaraang mga linggo, kasunod ng pagpanaw at paglibing sa popular na lider ng Simbahang Katolika, si Pope Francis. Nagugulat ang mga residente dito sa kakaibang dagsa ng tao, lalo sa paligid ng Vatikano. Si Pinoy waiter ay matagal nang nagtatrabaho sa isang restaurant malapit sa libingan ni Pope Francis. Nung pong nilibing si Pope Francis po rito, mas tumiripli po yung mga kliyente namin. From 7 a.m. to 11 a.m. 11 p.m. non-stop po. Ang Basilica di Santa Maria Maggiore, ang pinakamalaking Marian Sanctuary sa Roma, nakatirik sa isang lugar na pinaniniwala ang nagkaroon ng isang himala mula sa Birheng Maria. Kilalang deboto ng Birheng Maria ang dating si Jorge Bergoglio na hinirang bilang si Pope Francis. Madalas magpunta dito ang dating Santo Papa, dito siya nagdadasal at dito din niya ibinilin ang kanyang paglilibingan. Dito madalas pumupunta at nagdarasal si Pope Francis dati at nakilala din siya bilang isang Santo Papa na may sariling pag-iisip na pausad mula sa tradisyong sinauna. Matapos daanan ang puntod ng ilan pang naunang namayapang Santo Papa sa loob ng hilera sa Basilica, kapansin-pansin ang malinaw na pagkasimple ng hinihimlayan ni Pope Francis. Marmol lamang ito kung saan nakaukit at iniilawan ang pangalang Franciscus. Bakas pa rin ang pangungulila sa isang minahal na ama, kasama na ang halos 200,000 bilang ng Pilipinong nakatira sa Italia. Ano naman po ang inyong naging obserbasyon sa Filipino community una nung nawala na si Pope Francis? Well, first of all, Italy hosts the largest diaspora of Filipinos in the European Union. When the Pope passed away, of course, most of these Filipinos were nagdalamhati at nagluksa. Kaya masaya ang lahat nung the Philippines was represented by the President when he came here last week for the funeral of Pope Francis. Samantala, nataong founding day ng Koledyo Filipino kahapon at nagtipon ng ilang mga komunidad para magmisa. Dumalo sa misa ng Koledyo Filipino ang 3 botanteng kardinal ng Pilipinas na sina Cardinal Jose Advincula, Cardinal Pablo Virgilio David at si Cardinal Luis Antonio Tagle na kinikilala ng marami sa media na kabilang sa mga papabili o malaki ang tsansa na mabotong bagong Santo Papa. May prediction ba kayo o napupusuan na maging susunod na Santo Papa?
Dumalo si Ambassador to the Holy See, Myla Makahilig, na inaaming habang nagluluksa ang buong simbahan at deboto ay hindi maiiwasan ang pagtatantya ng marami kung sino ang magiging bagong Santo Papa. It really depends on a prayerful, discernment of what is best for the church. And that's why there's preliminary meetings before the actual conclave na ang mga cardinals talk about what they view of the church, anong direction ng simbahan, and anong mga katangian of the new pope that they would wish to consider when making the selection. Para naman sa head rector ng kolehiyo na si Father Greg Gaston, ang botohan ng mga kardinal ay hindi politika, kundi isang banal na proseso. Sa mga pari po, sa simbahan mismo, excited din po kayo? Naku po, sobrang excited kami. This is not a this is not simply elections, election period. Ito kumbaga yung election na walang nagpe-present ng kandidato. Kasi alam naman natin exactly sino yung pwede maging pope. At kung tignan natin yung batas ng simbahan, Code of Canon Law, kung i-analyze mo yan, kahit sinong baptized na lalaki, pwede maging pope. Ang gumagabay na bagay para sa pagpili ng mga kardinal sa conclave ay ang Espiritu Santo. So, kailangan tayong magtiwala doon. Habang malinaw na nag-iingat ang mga opisyal ng simbahan at gobyerno laban sa pangangampanya o pagbibigay ng opinyon sa direksyon ng simbahan, ang mga kabataan naman ay tila mas malinaw ang nais mangyari. Anong uri ng Santo Papa ang gusto ninyo na magiging bagong leader ng simbahan? Ayan. Siguro po yung modern, but obviously like open to the new generation po, but obviously within the Catholic beliefs and traditions po. Kung gaano kaseryoso ang pinag-iisipan ngayon ng mga kardinal sa Batikano kung sino ang mag-uusad ng kasaysayan ng simbahang Katolika, gano'n naman ang tila pangkaraniwang pagtuturista ng mga bisita sa Roma ngayon at hindi maiiwan sa latest ang mga Pinoy. At sa dinami-dami ng mga turista at mga bisita dito sa Roma, daan-daang libo nga ang sabi nila, ay hindi siyempre papahuli ang mga Pilipino! Ayan, Pilipino, pero sila ay mula rin dito sa Italia. At nandito kayo para hintayin ang resulta ng conclave. Ayon, kaya kita nyo naman, kahit saang banda ng mundo, basta't may simbahang Katolika, nandyan ang mga Pilipino. So, Pinky, baka sa bakas dito, ramdam na ramdam mo dito, yung pagpipigil ng mga miyembro ng simbahan, kahit ng mga opisyal ng ating gobyerno, sa pagkagalak o interes sa darating na eleksyon. Dahil nga sa isang banda, nagluluksa pa rin at malungkot pa rin ang mga tao, at sa kabilang banda naman ay palapit na ng palapit ang conclave, ang pagsisimula ng botohan. But I don't think that this is something that can be helped. I think it is the next biggest thing that the world is watching for. Kaya kailangan talagang nakatutok. Sa katunayan, kung noong 2013, noong hinirang si Pope Francis, ay 4,000 lang ang media. Ngayon, nag-6 hanggang 10 doble na ang media dito. At araw-araw, 4,000 ang aplikante. So we can expect that in the next coming days, the Basilica and the surroundings will be filled with more and more people. Corina, so sabi mo nga 2 tulog na lang. Ano ang maaasahan natin sa Wednesday, sa Miyerkules? Ano yung mga schedule? Dahil ang alam ko, mag-uumpisa yan syempre sa misa. Yes, mahabang litanya yan at sa susunod nating pag-uulat, dahil babalik pa tayo, iisa-isahin natin ang magiging agenda nila, yung itinerary. Sa unang araw ng kanilang pagboboto ay 1 beses lang sila boboto at inaasahan ito na magaganap pagkatapos ng lunch, mga 2:30. And pag hindi pa rin sila nakapagboto ng iisa, ng 2/3 or 89 votes,
ay magkakaroon ng 4 na botohan sa kada araw na susunod hanggang magtatlong araw. Pag wala pa rin, kailangan nilang magmisa ulit at magnilay-nilay. Okay, so patuloy ang ating update mula sa ating kasamahan dyan na si Corina Sanchez Rojas live mula sa Vatican City. Corina, maraming salamat sa iyo.